Isang pinagpalang araw po, masaya, pinagpala, punong-puno ng pag-asa na araw po sa ating lahat, mga ka-abangers, mga ka-daily life sharing. Amen. Tayo na po ay dumako sa ating pananalangin upang selyuhan ng banal na Espiritu. Samahan tayo, Ama naming Diyos. Salamat po sa mensahe mo na ibababa sa oras na ito. Maging daluyan po ito ng pagpapala sa bawat isa. At ang bawat makakapakinig po nito ay mapagpapala, Panginoon. Magbibigay ng pag-asa. Matututo kami, Panginoon, na magpatawad sa puso namin. Maraming salamat, Ama, Panginoon si Kristo, at banal na Espiritu. Kasihan mo po ang gawain ito. Amen. Amen po. Handa na po ba tayo na bakbakin, binatin, bunutin? Talagang babalatan tayo sa mensaheng ito. Hindi lamang po kayo, maging ako rin po, talagang babalatan, babakbakin, bubunutin, ano man yung mga nandyan pa. Handa na ba tayo? Sabi nga po sa ating pamagat, forget mo na ang mapait na kahapon. Time to move on. Amen? Ulitin nga po natin. I-type nga po natin yan, Kepianga Kidsmer. Amen po, amen. Pinagpalang araw sa iyo, kapatid. I-type nga po natin yan. Forget mo na ang mapait na kahapon. Time to move on. Sabihin mo nga po yan. Kung meron kang katabi, sabihin mo sa katabi mo, tiyak ko, patungkol ito sa akin. Pero, ituro mo yung sarili mo. Sabihin mo, tiyak ko, patungkol ito sa akin. Pero ituro mo yung sarili mo. Dahil maging ikaw, kapatid, ay pinatutungkulan sa mensaheng ito. So dumako na po tayo. Sino po dito ang may paborito ng gulay? Wala pa pong nagtatype sa atin ng forget mo na ang mapait na kahapon, time to move on, para po makita ng ating mga kapatid kung ano ang ating pag-uusapan. Sino po dito ang may paborito ng ampalaya na gulay? Sino po dito ang may paborito na ampalaya na gulay? Itaas tuloy ang kamay. Hello po, sister ba ito? Jerona Rams, Delara. Hello po. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Sige po, kailangan natin maging makiparticipate dito. Sino po, tulungan niyo po ako. Sino po dito? Pwede po tayo dyan sa comment section. Kung ikaw ay may paborito ng ampalaya, sabihin nga po natin sino po ang may paborito ng ampalaya at ano po yung luto ng ampalaya na gustong gusto po natin. Sige po, para po mas maging masaya at hindi maging mapait ang ating pag-aaral, ilagay po natin dyan sa comment section kung ano yung luto na gusto mo sa ampalaya. Meron na bang nagsabi niyan? Meron na po bang naglagay dyan sa comment section? O nahuhuli po ba ako? O nauuna? Napakasarap po ng ampalaya, di ba? Very healthy ang ampalaya. Napakaganda nito. Punong-puno ito ng sustansya sa katawan ng tao. Napakasarap din po ng ampalaya, lalo na kung lalagyan ng itlog. At hindi lamang po yun. Ay, ako, Pastora Jen, yan, si Big Mama, favorite po niya yan. At ang ginagawa niya po, ito na po yung susunod. Yung ampalaya po, yung dahon ng ampalaya, ibablanch lang niya yan. Pagkatapos, ano po ang gagawin niya? Kakainin na yan ni Big Mama ng aking mother po. At sasabihin niya sa akin, kumain, pipilitin niya akong kumain ng ampalaya. Bakit? Kasi raw pampaganda daw po ang ampalaya. Hallelujah. Kaya pala maganda siya. At sabi niya, babata ka dyan. Pampaganda yan. Pampaganda ang gulay. Parang bata lang ano, na pinipilit pakainin. Yun yung favorite ng aking mother. Pinagpalang araw po, Sister May, Brother J. Lord. Huwag po natin kalimutan na mag-share, na mag-like. Sister Beng, hello po. At yun po, yung paborito, Sister Beng, alam ko paborito rin nito ang ampalaya. Ang ampalaya na nilagyan ng itlog, pinakuluan lang ng dahon. Yes, ampalaya omelette, sabi ni Sister May. Masarap nga naman talaga yun at punong-puno ng sustansya, no? Itong ampalaya na ito na nilalagyan lang din minsan, sinasama sa pakbet. Minsan, yung ano lang po, yung solo lang na pakbet na ampalaya, napakasarap din po talaga nito. Lalong-lalo na kung maraming kamatis. Parang gutom na po ako kasi hindi pa ako nananghalian. Lalo na kung punong-puno ito ng kamatis. Sige po, ano pa po? Ginisang ampalaya na may itlog.
Sabi naman ni Brother Larry, yun yung mga paborito natin ng mga luto, paboritong-paborito po ng lahat. Ay, hindi po pala lahat. Kasi yung kapatid ko po na si Brother Christopher, hindi naman sa hate niya, pero hindi sila friend ng ampalaya. So, bakit ko po sinasabi ito? Kasi meron tayong kasabihan. Sabi nga, ang ampalaya, kinakain, hindi inuugali. Sabi mo yan sa katabi mo, inabraw na ampalaya, yes, sarap. Sabi mo yan sa katabi mo, ang ampalaya, kinakain, hindi inuugali. Ilagay mo po yan dyan sa comment section na ang ampalaya po kinakain, hindi po inuugali. Yung sa lahat ng mga pampababa rin daw pala ng sugar, ang ampalaya. Kaya pala paborito yan ng karamihan kasi napakalaki ng benepisyo niyan sa ating katawan. Pero sabi ko nga po kanina na minsan, itong ampalaya na ito, ginagamit ito. Ano nga ba ang English ng ampalaya? Hindi ko alam, nalilito ako dito kung bitter gourd ba o bitter melon. Pwede po kayong maglagay din dyan sa comment section kung ano ba ang English ng ampalaya. Pwedeng bitter gourd or bitter melon. Minsan ginagamit natin ito sa mga tao na hindi, salitang ginagamit natin sa mga taong hindi marunong magpatawad. Minsan sinasabi natin, nag-bitter kami. Ang bitter mo. 'Di ba sinasabi natin ito? Ang pait-pait mo, ang bitter mo. Tumigil ka na dyan. Tama na yan. Move on ka na. Sabihin mo yan sa katabi mo, huwag kang bitter o kampo. Mag-move on ka na, tumigil ka na. Yun, ang ampalaya, kinakain, hindi inuugali. Amen. Marami po talagang bitter. Marami po talagang bitter. Kaya nga tinatawag ng isang tao kapag isang tao ay hindi makapag-move on. Anong tawag sa kanya? Bitter. Di ba? Mapait. Kasi nga, mapait naman talaga kung bakit siya mahirap magpatawad, kung bakit hanggang ngayon, alipin pa rin siya, bakit bitter o kampo siya, kasi mahirap naman po ang kanyang pinagdaanan. Mapait po ang kanyang kahapon. Pero sa oras na ito, sabi ko nga po, tayo'y tuturuan kung paano tayo, paano tayo makakapag-move on. Amen po ba? Sa araw pong ito, talagang tuturuan tayo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, yayain mo nga yan, Sister Beng. Sabihin mo, tara. Sabihin mo, tara. Tara. Sabihin mo sa katabi mo, tara. Tapos pag tinanong niya, saan? Move on. Tara, move on na tayo, sabihin mo. Sabihin mo yan sa katabi mo na hindi makamove on, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on. Na yun pong tinanim, kasabay po nung puno ng nyog na itinanim, kasabay po nun yung sama ng loob niya, yung galit niya, magpasa hanggang ngayon, nandun pa rin po. Yung puno po ng nyog, namunga na po. Pero yung galit niya po, yung puot niya po, yung hinanakit niya, yung bitterness niya, magpasa hanggang ngayon, inaalagaan pa rin niya, dinidiligan pa rin niya, at nagbunga pa yung bitterness niya. Kaya nga sa oras na ito, kapatid, palalayain tayo ng ating Panginoon. Kung ikaw sa oras na ito, yung pinutukoy na bitter, na mapait, anuman yung kapaitan ng kahapon mo, hallelujah. Pagkatapos nito, tagumpay tayong lahat. Amen po ba? Sabi niya po dito sa ikalawang Korinto, chapter 2, verses 5, babasahin ko lamang po. Sabi po niya dito, patawarin ang nagkasala. Sabihin mo nga po dyan, patawarin ang nagkasala. Hello, Sister Len. Ano bang paborito mong luto ng ampalaya, Sister Len? Sabi po niya dito, patawarin ang nagkasala. Ngayon, tungkol naman sa taong nagdulot ng kalungkutan, kanino man, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Ayaw kong magmalabis, pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kapurusahang ibinigay ninyo sa kanya, kaya patawarin na ninyo siya at patatagin, dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan
kanyang loob. In verse 8, nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal nyo pa rin siya. In verse 9, at ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo dahil gusto kong malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad naman ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad kayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Amen po ba? Patawarin ang nagkasala. Ito po, ano po ba ang unang mensahe kung bakit po isinulat ni Apostol Pablo itong mensaheng pong ito para po sa mga taga-Korinto, na bakit po ito ang mensahe? Ang unang mensahe po, kung babaybayin natin sa unang Korinto chapter 5, ipinahayag ni Apostol Pablo na tumigil na ang bawat mananampalataya sa bawat immoralidad na kanilang ginagawa, yung immorality. Sabi po dito ng Apostol Pablo, tumigil na. Huwag na tayo doon sa mga bagay dito sa lupa, kundi doon tayo sa mga makalangit na. Tigilan na niyo yan. Kaya nga merong pagdidisiplina dito si Apostol Pablo na tinuturuan niya ang mga taga-Korinto na matutong magbalik loob, matutong iwan yung makalupa, dahil tayo'y tayo'y mga langit na, sabi niya, lupa man langit na rin ang ating dapat pag-uugali, ay makalangit na kahit nandito tayo sa lupa. Ito po yung ipinahayag ni Apostol Pablo, yung pagtutuwid po sa bawat simbahan, pagdidisiplina. Ito po yung kung paano nagkakaisa sa pamamagitan ng pagtutuwid, ng pagdidisiplina, yung pagkakaisa at pagwaksi. Ano man yung immoralidad na ginagawa ng isang mananampalataya. Ano ito? Yung kasakiman? Ano po ito? Sumasamba sa Diyos-Diyosan? Ano po ito? Mapanlait, lasenggo, magnanakaw, at marami pa pong iba na tinukoy sa Galatians chapter 5 verses 19. Verse 19. So ito po yung mga immoralidad na sinasabi ni Apostol Pablo, tumigil na kayo sa ganyang immoralidad. Tumigil na kayo, maraming ginagawa ang mananampalataya na magpasa hanggang ngayon, ito po ay ginagawa pa rin natin. Kaya nga buhay na buhay ang mensahe ni Apostol Pablo sa atin. Itong mensahe na ito, at pagdating po dito sa 2 Corinthians o ikalawang Korinto chapter 2 verses 5 to 11, tuturuan naman po tayo dahil marami pong na-offend. Totoo naman po yon, kapag ang mensahe, ang truth, ang dala-dala mo, minsan hindi ito madaling tanggapin. Lalong-lalo na po pag-usapin na sa simbahan na po ito, patungkol sa simbahan, yung pagdidisiplina ng isang pastor, yung mensahe ng isang pastor, kapag tinamaan ka naman talaga at hindi handa ang puso mo, merong bitterness. May kapaitan dyan sa puso mo at hindi mo tatanggapin ito. Bakit? Ano pong unang-unang sasabihin mo? Si pastor naman kung magsalita, para namang hindi niya ginagawa ito. 'Di ba? Yun din po yung intensyon ni Apostol Pablo kung bakit po hayagan niyang sinasabi na iwaksin na ang immoralidad. Iwaksin na yan. Kaya nga sabi niya, ayoko na rin sana. Sabi niya, naisip kong huwag mo nang pumunta riyan. Sabi niya po doon, kung akyat tayo sa verse 1 ng 2 Corinthians chapter 2 verse 1, sabi niya, naisip kong huwag na munang pumunta riyan kung magdudulot lamang naman ng kalungkutan ang pagdalaw ko sa inyo. Diba ganyan naman minsan tayo? Kapag tayo nasasaktan, kapag merong pagdidisiplina na ibinagkakalob sa atin ng ating mga pastors, lalong-lalo na po kung patungkol po ito sa atin mismo, patungkol sa ating paglilingkod, minsan nagtatampo tayo. Minsan nga ayaw na nating makita itong pastor natin na ito. Minsan nga punong-puno ka na ng, marami ka nang iniisip, nag-overthink ka na kung ano-ano na iniisip mo dito sa pastor na ito. Pinagpalang araw po sa ating mga kapatid na humahabol pa. Sister Arlene, standby ka lang dyan, my dear.
mag-alaga kay City. Hello sa aming poging baby, kay City, kay Chad Timothy. Hello, baby. Ang panalangin ko sa iyo, anak, magkaroon ka rin po ng relasyon sa ating Diyos at isa kang dakilang mang-aawit, mabuhay talaga sa puso mo, anak, ang pangalang Timoteo. Amen. Hello, Timothy. Yan po ang bagong baby namin. Baby ng mga merkado. At sa aking ate, Jennifer Llorente Harder, Urbano Harder, kay Brother John Chua, pinagpalang araw. So ito po, balik po tayo dun sa mensahe. Patungkol po dun sa bitterness. Na ito po, parang ayaw, sabi ni Apostol Pablo, parang ayaw ko nang tumuloy dyan kung magdudulot lang naman ako ng kalungkutan sa pagdalaw ko sa inyo. Ganon din po kami bilang mga nagpapahayag, bilang mga lingkod, bilang mga leader ng simbahan, dumarating din po kami sa sitwasyon. Dumarating din po kami doon sa panahon na pupunta ba tayo o hindi. Kasi hindi naman tayo parang hindi naman okay yung pakiramdam ng ating kapatid nung tayo tinawag niya. Pupunta ba tayo o hindi? Kasi parang hindi naman siya nagme-message sa atin. Mukhang sumama at ang loob niya doon sa message natin sa kanya nung nakaraan o nung time na ating kinol yung attention niya. Ganun din po. Ganun dumarating din po ang mga lingkod sa ganung pagkakataon na kapag kayo po ay nagkakaroon ng sama ng loob sa amin dahil po doon sa pagdidisiplina, doon po sa nais namin na mapabuti ang bawat isa. Yun lamang din po ang hangarin ni Apostol Pablo, na mapabuti, magkaroon ng pagkakaisa ang bawat mananampalataya. Kasi pag merong pagkakaisa, wala pong division, may pagkakaisa po, mas madali natin, 'di ba? There's power. Sabi niya, power in togetherness. In togetherness talagang meron talagang ma-achieve ang bawat kapatid na sama-samang naglilingkod. Napakahirap po kasi nito na merong pong iringan, merong mga sagutan, may maririnig ka na iba't iba, mga rumors, may maririnig kang iba't ibang mga gossip. Na yung gossip na yan, sabi nga po, ang gossip, ang slander, yan po yung isang nagbibigay ng pain, ng sakit sa bawat simbahan. Yung slander na yan, yung gossiping na yan, napakatindi po niyan. Dahil pag yan in-entertain mo, pag yan po talaga ay hindi nawala sa isang simbahan, sa isang relasyon, sa isang komunidad, sa isang pamilya, kapag yan pong salitang yan, yung gossiping na yan, yung slandering na yan, at ano pa, yung mga bagay na hindi naman po nararapat, pag yan po ay hindi natin inalis, yan po yung nagbibigay ng sugat. Kaya nga mahirap makamove on. Kasi punong-puno ng sugat. Sugatan na siya. Sugat dito, sugat sa kamay, sugat sa paa, sugat dito sa batok, sugat sa likod. Ano pa? Saang sugat pa? Yung natatamo ng isang kapatid no, o ng isang tao, kaya naman hirap na hirap siyang makapag-move on at kaya naman hirap po siyang magpatawad. Kaya po napakahirap para sa kanya kasi durug-durug na siya. Durug-durug na siya. Naranasan niyo na po ba? Ito po tatanungin ko, sino po dito? Pwede po kayong dyan mag-comment. Hello sa aking anak na mabait, na pogi, Gideon Yadis Mercado, pagpalain ka ng Diyos. Hello sa aking kapatid na miss ko na, ang aking sister Charmina. Hello Sister Charmina, pinagpalang araw sa iyo, Brother Arman, at sa mga napaka-cute na babies. So ito po, tatanungin ko po kayo, kung ilang taon na kayo, simula ba nung kayo'y bata pa, naranasan nyo na po bang masugat? At anong klase pong accessory ito or ano man ito, kung kutsilyo man ito, blade man po ito, saang parte man, pwede nyo pong i-type dyan sa comment section na kayo ay nasugatan na. Nasugatan ng blade, nasugatan ng antag nito, basag na baso. Ano pa po? Kung itakman yan o napako sa paa, yung gaya ng aking anak noon, napako po ang kanyang paa. Ako po, naranasan ko na rin pong masugatan at meron pong mark dito sa aking baba dahil po ito sa aking
kalikutan. Nung bata po ako, may hawak po akong bowl, nabasag po yon at naitusok din dito sa akin. Kaya po, meron ng marka yan. Sige po, pwede po kayong mag-message kung ano po yung mga naging dahilan ng kayo ay nasugatan. Nasugatan sa kamay, nasugatan ng daliri, nasugatan sa paa, nasugatan din po ako nung ako po ay maoperahan dahil po sa dito po nilabas ang aking dalawang anak. Nasugatan po, masakit po ang sugat, di ba? Napakasakit po ng sugat. Kahit nga lang po napakaliit niyang sugat na yan, maliit lang po yan, iniinda rin po natin yan. Kahit nga po yung medyo blade lang po ang nakasugat dyan, iniinda pa rin po natin yan. Hello, my dear sister Josephine. Ang tanong ko po, sister, naranasan mo na bang nasugatan? Na kung blade man yan, knife man yan, ano pa, basag na baso man yan, ano pa po, tulungan niyo ako kung ano po yung mga bagay na nakasugat na sa inyo, na nag-iwan talaga ng marka, maging sa kamay niyo, parang sa akin po na meron, ay hindi niyo na makita kasi may nakatakip po dyan. Punong-puno po yan ng foundation at kung ano-ano pa. Hallelujah. So yun po, meron pong mark dito yan, makikita niyo dito. So yun po, nag-iwan ng marka sa atin, yung sugat na yan. At yung pinaka masakit na sugat ay yung hindi nakikita ng pisikal na mata, yung sugat po sa puso ng bawat isa. Kaya nga po dumarating tayo sa sitwasyon na mahirap para sa atin ang magpatawad. Kasi nga merong sari-saring matatalim na sugat na sa akin. Hallelujah, Brother Larry. Pwede kang magsabi, bro, kung ano po yung sari-sari na yan. Kung yan man ay itak man yan or kutsilyo man yan, blade man yan, bro, pwede mong ilagay dyan at saang parte ba na ikaw ay nasugatan. So tulad nga po ng sabi ko, na may iba't ibang klase ng sugat, no? May iba't ibang klase ng sugat na tayo man din ay iniinda natin ito. Yung physical na sugat, napakasakit po nito. Minsan, lalong-lalo na po kung nasugatan ng boteng basag. Ate May, saang parte yung boteng basag na yan? Kasi sabi ko nga po sa akin, dito po, yung babasagin na bowl na may laman na pagkain, dito po sa baba ko. Marami po rin ako sugat dito na nag-iwan ng marka. So balik po tayo doon. Na sabi ko nga po, itong sugat na ito, itong sakit na ito po talaga yung pinakamahirap na mag-heal, na maghilom yung sugat sa puso natin. 'Di ba? Kasi yung physical, sabi nga po, kapag may sugat ka na maliit lang naman, hayaan mo lang 'yan. Kasi it needs oxygen din to heal itself. Kailangan din ng oxygen. Kailangan ng hangin yan para ma-heal mismo yung sugat na yon. Yun din ang mag-heal doon. At ano pa, kung may sugat ka, kumuha ka ng malunggay. Lagyan mo ng malunggay yung sugat mo. Madaling mag-heal po yung sugat na yan. Ilang araw lang, mawawala na yung sugat na yan. Pero po, yung sugat na hindi nakikita, yung sugat sa laliman ng puso ng isang tao, yung sugat po na yan po yung pinaka mahirap na mag-heal. Bakit po? Kasi yung sugat na yan, kapag hindi mo yan pinagamot sa Diyos, yan po ay tulad ng isang puno na dinidiligan mo. Ano pa? Yang itulad po ng isang puno na kinukultivate mo, yung sugat na yan. At yan po yung isang tulad ng puno po na talaga namang ang dami mong nilalagay na pataba. Para saan? Para mag-grow at mamunga. Yun po yung pinakamasakit doon. Na hinayaan mo lang yung sugat na yan na manatili dyan. Bakit? Dahil hindi ka nagpapatawad. Ano bang klaseng sugat, Pastora? Madali lang pong sabihin yan, Pastora, kasi hindi mo naman naranasan yung sakit na naranasan ko. Yung tagos-tagos sa puso, yung paulit-ulit ka pong nasasaktan,
Yung paulit-ulit na lang, cycle na lang na ginagawa sa'yo, na sinasaktan ka, lalong-lalo na po ng minamahal mo, yan po talagang pinakamahirap tanggapin. Yung sakit na yan. Kapag ang nag-cause ng sakit na yan, hello Ate Pilar, pinagpalang araw po, kapag ang nag-cause ng sakit po na yan ay yung pinakamamahal mo, pinakaiingatan mo at hindi mo ine-expect na magdudulot ng sakit sa'yo, yan po talaga yung mahirap na maghilom sa kaloob-looban ng ating puso. Good afternoon, Sister. Sister Ruby, good afternoon po. So, yun nga po. Sabi nga natin, maraming sakit. Tagus-tagus sa puso, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang po. Nasaktan ako kasi sinuway ako ng anak ko. Nasaktan ako kasi nagsarili na siya. Para sa kanya, kaya na niya. Nasaktan ako kasi napaka pride nitong anak ko na ito. Nasaktan ako kasi nawalan ako ng trabaho. Nasaktan ako kasi itong dapat na para sa akin, hindi na ibigay para sa akin. Nasaktan ako kasi nireject ako. Ano pa yung mga sakit? Nabigo ako, nasaktan ako dahil tinalikuran ako ng pamilya ko. Sige po, sabihin natin kung ano ba yung nagdudulot sa atin ng sobrang sakit, sobrang pait, sobra-sobra na sinasabi natin na parang tama na, hindi ko na siya kayang patawarin. Good afternoon, Pastora Princess, hindi ko na siya kayang patawarin. Nasaktan ako kasi nabigo ako sa pag-ibig. Ano pa? Nasaktan ako kasi napagsabihan ako na walang kwentang tao. Ano pa po? Na walang kwentang magulang, walang kwentang nanay, walang kwentang tatay, walang kwentang anak. Ano pa yung mga nagdudulot sa atin ng sugat na napakatindi nito na nag-iwan talaga ng matinding marka na magpasa hanggang ngayon, umiiyak, nararamdaman mo pa na umiiyak ang puso mo dahil sa sakit na ito. Sabi ko nga po, alam nyo ba, na ito kung na-observe ninyo, mas madali po talagang matandaan ang masakit na pangyayari o masakit na nagawa sa atin ng isang tao kesa po doon, yung isang sakit lang po o dalawang sakit o tatlong sakit kesa po doon sa 10 nagawang mabuti ng taong ito. Kung tatanungin nga po ako, minsan kung tatanungin ako, na, pero nagpatawad na po ako Matagal ko na pong pinatawad yung mga nakasakit sa akin. Pero yun lamang pong yung memory mo, napakabilis para sa memory mo na matandaan yung mga masasakit, mga mapapait na kahapon mo, mapapait na pangyayari ng buhay mo, kaysa po dun sa mga masasaya, kaysa dun sa mga celebration, kaysa doon sa mga occasions, kaysa dun sa mga, yung mga masasayang parte ng buhay mo. Kapag meron kang kakwentuhan, kapag meron kang ka-fellowship, mas mabilis mong maalala, mas mabilis mong mai-relay yung mensahe ng time na ikaw ay nasaktan. Parang kung kahit po nga po ito ay 10 years na nakalipas, talagang nananatili pa rin ito, lalo ko nananariwa pa rin sa puso mo yung mga mapapait na kahapon na yan. Kasi nga masakit. Kasi nga nasaktan ka. Kasi nga nireject ka. Kasi nga napag-usap-usapan ka. Lalong-lalo na, sabi ko nga po, yung mga minamahal mo na hindi mo ina-expect na talagang pinagkakatiwalaan mo kapag sila po ay nagdulot din ng sakit sa puso, talagang iindahin mo yan, talagang aaray ka po dyan sa sakit na dulot ng taong yan. Kung sino man yan. Masakit, mapait, ang hirap magpatawad, Pastora. Lalong-lalo na po kung paulit-ulit, cycle na lang po ang nangyayari sa amin. Patatawarin ko po siya, kinaumagahan, magbabago na naman ulit. Sasaktan na naman niya ako. Patatawarin ko na naman siya. Sa susunod, naging okay lang siya ng 1 week. Pero sa susunod na naman po, wala na naman siya sa katinuan. 'Di ba? Nakalimutan niya na kung ano yung pinag-usapan namin. Yung mga pangako niya nakalimutan niya. Patatawarin ko na naman siya. Parang unfair na po 'yun. Unfair na po 'yun sa part ko, Pastora. Unfair na po 'yun sa part ko.
Sinaktan niya ako, hindi lamang po ito sa emotional, mentally, physically, na inabuse ako, na sinaktan ako ng taong mahal ko. Talaga namang tumatak po ito sa akin. Halos hindi nga po ako makatulog. Halos hindi po ako makakain. Yung tagyawat ko po sa ilong, dumadami. Kanta po yun. Yung tagyawat niya sa ilong, dumadami kasi hindi siya marunong magpatawad. Bakit? Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain. Alipin ka ng puot, galit at hinanakit na magpasa hanggang ngayon, hindi mo kayang palayain, hindi mo kayang isurrender sa ating Panginoon. Dahil nga, kina-question mo itong taong ito. Dahil sinasabi mo sa kanya na paulit-ulit-ulit na lang siya. Pero ano po ang tanong ng mga disipulos ni Peter? Nung sila po ay nagkakaroon ng fellowship, ano pong tanong niya? Ilang beses po ba akong magpapatawad? 7 beses po ba? Pero ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo, 77. 70 times 7 equals to 490 times. Pero hindi po ito isapin ng 490 times lang. Kapag nagpatawad ka, endless dapat ito. Countless dapat ito. Hindi ka dapat nagbibilang. Lalong-lalo pag nagpatawad ka, bakit ko po sinasabi na hindi tayo dapat magbilang? Kasi maging ako man, maging ikaw man, paulit-ulit ka rin pong nagkakasala sa ating Panginoon. Kung meron nga lang po sigurong logbook ng ating Panginoon, ng mga listahan niya, ng mga kasalanan ko, baka kulang po yung napakakapal na libro o mas malaki pa po dito, kulang po yun na listahan ko. Listahan ng mga nagawang kasalanan, mga nagawa kong kasalanan sa ating Panginoon, sa aking kapwa. Kaya nga dapat hindi nagbibilang kapag tayo nagpapatawad. Wala po dapat sa atin bilang isang Kristiyano, wala po dapat sa atin yung salitang tama na. Tama na yung minsan. Tama na yung minsan. Hindi ko na talaga siya patatawarin. Ulitin mo pa yan. Diba? Ganon minsan eh. Ganon din po ako minsan. Ulitin mo pa yan. Isa pa. Ang tapang, no? Isa pa, parang hindi nagkasala sa ating Diyos. Parang hindi pa ulit-ulit na nagkasala dahil isa pa, ulitin mo lang yan. Makikita mo. Diba? May mga ganun tayong word. Lalong-lalo na pag paulit-ulit yung nagagawa sa atin na kasalanan. Pero tayo'y tinuturuan, kapatid, na sa bawat sakit, sa bawat nararanasan mong sakit, yung sakit na dulot ng mahal mo, yung sakit na talaga namang never mong in-expect sa buhay mo na mararanasan mo ito, na ipararanas sa iyo ito ng taong mahal mo, ng taong inaalagaan mo, ng taong nung ganito pa lang, kaliit, talaga namang pinagsakripisyohan mo, na iduyan-duyan, na talaga namang habang natutulog, titignan mo, pinagmamasdan mo ang anak mo, yung napakahabang panahon na inalagaan mo, at darating yung time na siya palang magdudulot ng sakit sa puso mo. Kapatid, congratulations. Congratulations. Dahil lahat tayo makakalaya sa araw na ito. Ikaw, ako, tayong lahat makakalaya sa araw na ito. Ano ang dapat nating gawin? Pastora, kanina mo pa sinasabi. Kanina mo pa po sinasabi, parang hindi namin alam. Kung dun sa mga sakit na sinasabi mo, yung bitterness na yan, yung pangit na kahapon na yan na nangyari sa buhay ko, paano ba ako magle-let go? Paano ba ako makakapag-move on, Pastora? Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba ang maipapayo mo sa akin? Na ako po ay talagang alipin. Aaminin ko po, alipin po ako ng puot, ng galit, ng hinanakit na laging sinasabi ni Pastora Mayet. Ano pong sabi niya? Ikaw ay naka-confine sa hospital ng puot, galit, hinanakit. Matindi po ito. Na itong puot, galit at hinanakit na yan, na nag-iwan talaga sa iyo ng marka sa puso mo, na magpasa hanggang ngayon, hindi mo pa kayang i-release.
hindi mo pa kayang patawarin ang taong yon. Kapatid, ano po ang mensahe ng Diyos? Do the opposite. Do the opposite. Binato ka ng bato, anong ibabato mo sa kanya? Batuhin mo siya ng, ano po? Walang nagko-comment din sa comment section. Seryoso silang masyado, kaya tuloy medyo naano ko. Seryoso silang masyado. Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Na may, sabi nga nila, may palaman. Pero yung palaman, tatanggalin mo yung container, yung lalagyan. Baka naman dun sa loob ng tinapay, isama mo dun yung palaman na peanut butter kasama yung lalagyan. At yun ang ibabato mo, mas malaki yun kaysa dun sa ibinato sa'yo. Kaya nga, do the opposite. I-type po natin yan sa comment section. Do the opposite. Sinaktan ka, huwag mo siyang sasaktan. Sinaktan ka, una, forgive him. Forgive him. Sabi niya sa 2 Corinthians or 2 Korinto, tinapay. Tinapay, gutom ka na, Sister Che? Batuhin daw ng tinapay, sabi niya. So yung una, sabi nga po, do the opposite. Kapag tayo'y nasasaktan, kapag meron po tayong pangit na nakaraan, mapait na kahapon, kapag tayo po'y paulit-ulit na lang na ginagawa ng taong ito, forgive him. Forgive him ilang beses man yan. Sabi niya sa 2 Corinthians or 2 Corinto chapter 2 verse 7. Ano pong sabi niya dito? Kaya patawarin na ninyo siya at patadagin dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Amendo, the opposite. Kwanto, Espanyol siguro ito. Sabi ni Brother Christopher. Yung do the opposite, ito yata yung Espanyol ng amendo. Nanutuloy ako doon. Sabihin, lagay mo na nga dyan, brother, kung ano ibig sabihin ng amendo na yan, do the opposite. Yon, do the opposite. Amendo. Di ba? Amendo, sabihin niya natin, amendo. Ano yung opposite? Ano yung Espanyol ng opposite, brother? Pwede mo ring ilagay dyan, brother. So, forgive him. Patawarin mo na po siya kasi baka yung paulit-ulit na lang na ayaw mo siyang patawarin, baka yung time na gusto mo na siyang patawarin, wala na, pinanghinaan na siya ng loob, napagod na siya, sumuko na siya. Kaya nga, amendo. Hello, my dear sister. Hello, Sisi Loves. How are you? Sa aking napakaganda at sexing sister Diana Castro. Pinagpalang araw sa iyo, aking mahal na kaibigan. I miss you. Handa ka na bang magpatawad, kapatid? Do the opposite. Forgive him. Sino man siya. Gaano man kalaki ang kasalanan niya sa iyo, paulit-ulit ka man niyang sinasaktan, ilang beses, babalik dito, magkakasundo kayo, tapos sa susunod na naman, sasaktan ka na naman, tapos magbabalik na naman, magkakabati na naman, bati-bati na naman, tapos sasaktan ka na naman niya. Forgive him. Patawarin mo pa rin siya. Patawarin mo pa rin siya. Bakit po? Ano po yung panalangin natin? Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan tulad ng pagpapatawad ko sa bawat nagkasala sa akin. Yun yung Lord's Prayer. Yun yung turo sa ating panalangin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan gaya ng pagpapatawad ko sa nagkasala sa akin. Humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Kristo. Pero ikaw, hindi ka naman handang magpatawad. Anong sabi niya? Patatawarin ko ang mga nagpapatawad. Pinatawad na kita. Pinatawad na kita, anak. Yan po ang mensahe sa atin ng ating Diyos. Dahil tayo humihingi, may pagpapakumbaba na humihingi. Sabi natin, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Gaya ng pagpapatawad ko sa nagkasala sa akin. Kaya nga, forgive him. Kaya nga makapangyarihan ng salita ng Panginoon na inilalagay niya, na itinuturo niya sa atin.
sabi nga po, ang forgiveness is not a weakness. Hindi po kahinaan ng magpatawad. It is wisdom and compassion. Ang pagpapatawad po, yung paglalagay natin ng kapatawaran at yung pagpapatawad natin sa kapwa natin, hindi po ito nagbibigay or nagsasabi na ikaw ay mahina, na ikaw ay talunan. Ikaw po ay isang mananagumpay kapag ikaw ay nagpatawad. Bakit po? Merong wisdom. Wisdom po. Kapag ikaw ay nagpatawad, wisdom and compassion ang meron sa'yo. Ano po ang panalangin mo? Ano po yung laman ng panalangin mo? Panginoon, turuan mo po ako, Panginoon Kristo, kung paano ka umibig. Gusto ko pong maranasan ang pag-ibig mo. Kung paano ka umibig, paano ka yumakap ng kapwa, kung paano ka po magmahal. Gusto ko po iparanas mo ito sa akin. Padadalan ka ng Lord ng very annoying. Padadalan ka ng Diyos ng taong hindi ka ibig-ibig. Padadalan ka ng Diyos ng taong kainis-inis. Padadalan ka ng Diyos ng taong hindi ka patapatawad. Padadalan ka ng Diyos ng isang tao talaga na hindi mo matagalan na makita. Sabi mo, panalangin mo yon. Gusto ko pong maranasan ang pag-ibig kung paano ka umibig, Panginoon Kristo. Ayan na siya. Dahil panalangin mo yon, ibinigay siya ng Diyos sa'yo. Pero bakit ngayon nagrereklamo ka? Bakit ngayon hindi mo kayang magpatawad? Bakit ngayon ayaw mo na? Ayoko na pala, Lord. Hindi natin pwedeng sabihin yun na, Lord, ayoko na pala, Lord. Tama na, Lord. Isasauli ko na siya, Lord. Ayoko na. Sobra na pong sakit ang dulot niya sa buhay ko. Maraming sakit na po. Sugat na po ako. Yung puso ko sa mga sakit na idinulot niya. Pero nanalangin ka. Sinabi mo, Panginoon Kristo, gusto ko pong umibig ng tulad ng pag-ibig mo. Gusto ko pong maranasan ng pag-ibig, na umibig ng tulad ng pag-ibig mo. Gusto mo palang maranasan. Pinadalhan ka nang hindi ka ibig-ibig. Pero anong sabi niya sa salita niya? Ano pa ba ang gantimpala na inaasahan mo kung ang mga kaibig-ibig lamang ang iyong iniibig? Wala na. Wala ka na dapat gantimpala na hingin pa. Kaya nga ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang utos. Hindi lamang po yan suggestion, kundi command po yan mula sa ating Panginoon Kristo na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga forgive him. Forgive him. Kasi ang isang tao na punong-puno ng puot, ng galit, ng grudges, ng resentments sa puso niya, yan, kapatid, ang napakadelikado na kalalagayan mo. Bakit ko po sinabing delikado? Kasi po, skin yan ng kaaway. Yan ay taktika ng kaaway kapag ikaw ay punong-puno ng puot, galit, hinanakit. Taktika po yan ng kaaway sa buhay mo. Scheme po yan. Alam mo po ba na kapag ang isang buong pamilya, ang isang pamilya, laging nagbabangayan yan, walang pagpapatawad, laging nag-aangatan, laging yung pride, yun po ang nangingibabaw, walang pagkakaisa, walang harmonious relationship. Alam mo po kung anong ginagawa ni Satanas? Tuwang-tuwa siya. Umapalakpak siya at tuwang-tuwa po siya. Tuwang-tuwa siyang pinagmamasdan ang isang pamilya na wasak. Anong sabi niya? John 10:10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Kaya nga yung harmonious relationship ninyo, yung dating punong-puno ng kapayapaan sa isang bahay, sa isang pamilya, dahil ayaw magpatawad, dahil sa kataasan, dahil ayaw mag-unawaan, ayaw mag-abutan, anong nangyari? Si Satanas ang tuwang-tuwa. Dahil sabi niya, tagumpay ako dito sa pamilyang ito. Wasak na pamilya. Forgive him. Forgive him.
Pangalawa, encourage him. Encourage him. Lagi mo pa rin i-encourage. Kahit na talaga namang inis na inis ka na, pagod na pagod ka na, lagi mo pa rin i-encourage. Bakit po? Minsan hindi natin alam, kapatid. Nakatuon ka lang lagi sa Kanya. Hindi mo alam. Ikaw, sabi nga po, lagi ka na nakatuon sa mata ng isang tao. Lagi mo na lang yung puwing sa mata niya. Hindi mo alam yung sayo. Gatroso pala yung nasa mata mo. Pero lagi kang nakatuon sa Kanya. Siya kasi, siyang may kasalanan, siyang may pagkukulang, siya nang siya nang siya nang siya. Hindi mo nakita. Lagi kang nagtuturo na siya nang siya. Siyang may pagkukulang, siyang nagkasala sa akin, siyang nanakit sa akin, siyang paulit-ulit. Lagi na lang ganun. Pero ang tanong, doon sa paulit-ulit na ginagawa niya sa'yo, binigyan mo ba siya ng pagkakataon? In-encourage mo ba siya? Joshua 1:9, be strong and courageous. Sabi niya, do not be dismayed, for I, the Lord, will go with you. Yan din ang inilagay ng Diyos sa puso mo. Maging encourager ka. Yung encouraging spirit dapat mabuhay sa'yo. Forgiving spirit, encouraging spirit, dapat nabubuhay yan sa'yo. Sabi nga po, hindi dapat mga curses ang lumalabas sa bibig mo. Words of encouragement dapat. Nasabi niya in Ephesians chapter 4 verse 29, maging pagpapala sa bawat pananalita, na sa bawat bibitawan ng bibig mo, magdudulot ito ng pagpapala, ng encouragement, na hindi po panghihinaan yung taong yan. Durug-durug na nga rin po yan. Luray-luray na rin po yan. At kung sa sitwasyon man niyang yan, hindi niya rin po kagustuhan yan. Pero meron talagang konsekwensya yung pinili niya, pamimili natin. Kaya nga kapatid, tinuturuan tayo sa oras na ito kasi wala naman na pong mababago. Kung ano man yung nangyari, nasaktan ka na niya, nagdulot ito ng matinding sugat sa puso mo, hindi na po ito maibabalik pa. Pero kaya pong maibalik yung pagmamahalan, kaya pong maibalik yung pagbibigayan, kaya pong maibalik yung pag-uunawaan, kaya pong maibalik yung pagpapakumbabaan kapag isinuko po natin ito sa ating Panginoon Kristo, kapag natuto kang magpatawad, kapatid. Pangatlo, comfort Him. Comfort Him. Sabi niya in 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, ano pong sabi niya dito? Basahin ko lang po. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Siya nga ang God of comfort. Kaya nga ibinigay niya sa iyo yung kalakasan ng loob na yan para dumating man sa sitwasyon na meron kang kapatid na pinanghihinaan ng loob, lumapit sa iyo, luray-luray siya, durug-durug siya, sugatan siya, ano ang sasabihin mo, kapatid? Mahal ka ni Kristo. Yung tapik po, napakahalaga po nito. Yung tapik lang po na sabihin natin sa Kanya na magiging okay ang lahat. Magtiwala ka sa ating Panginoon Kristo. Mahal ka ng ating Diyos. Yun po yung ganong gestures po, napakahalaga po noon. Alam niyo po, meron kasi tayong ugali na dapat maalis natin. Kasi hindi talaga dapat yan ugali ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya o isang tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Kapag meron pong, di ba ugali natin to? Kapag merong nadadapa, minsan, yung nadadapa na lang, kapag may nadadapa, sa kabila nito, talagang i-cover pa natin, matatawa tayo. Kapag meron namang sumablay, meron pa rin tayong ugali.
na anong mga salita natin. Bibiyang na. Yan kasi. Da. Yan, kasalanan niya yan. Yan, pinili niya yan. Pamimili niya yan. Kaya hayaan mo siya dyan. Bahala siya sa buhay niya. Yan ang pinili niya. Meron tayong mga ganong salita. Di ba? Na meron tayong mga nabibitiwan na ganong salita. Na paggang niya, yung paggang po kasi salita namin dito, na ano ba yon? Hindi ko kasi maano eh. Hello Harvey, na yung bang sasabihin natin na parang ipamumukha pa natin dun sa tao na nagkasala, sa tao na nagkamali, na pinamumukha pa natin na buti nga sa'yo. Yun pala, yung exact word. Buti nga sa'yo. Kasalanan niya yan, pinili niya yan, magdusa siya dyan. Nasaan na? Nasaan na yung Christ-likeness character? Nasaan na yung sinasabi mong Panginoon Kristo, turuan mo kung umibig ng tulad ng kung paano ka umibig? Nasaan na yon, kapatid? Nasaan na yon? Nawala na yon. Nawala na yon. Hindi mo alam. Matindi na pala yung kinahaharap ng taong ito. Matindi na pala yung sakit na dulot. Sakit na itong taong ito, yung daladalain ng taong ito, dahil ayaw mo siyang patawarin. Ang tindi na pala ng kanyang paghihirap. Pero ikaw, nandun ka pa rin. Ayaw mo pa rin palayain. Ayaw mo pa rin pakawalan. Dinidiligan mo pa rin. Inaalagaan mo pa rin sa puso mo yung puot, galit at hinanakit na yan. Nananatili ka pa rin dyan. At ang mahirap, 20 years ago, 10 years ago, hanggang ngayon, sariwa pa rin sa iyo ang mapait na kahapon mo. Bitter ka pa rin, kapatid. Kapatid, sinasabi po ng kanyang salita, patawarin mo kami, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan tulad ng pagpapatawad ko sa nagkasala sa akin. Yun ang panalangin na itinuro sa atin. Kaya nga dun sa mga kapatid natin na lumalayo, mga kapatid natin na nagkakasala, mga kapatid natin na nagdulot ng pait sa'yo, nagdulot ng sakit sa'yo, anumang klaseng sakit man yan, ikaw man ay pinag-usapan, ikaw man ay favorite subject sa lugar ninyo, favorite subject ka man, na gustong-gusto kang pinag-uusapan, yung buhay mo, kung kani-kanino ikinakalat, kung sino-sino, kung kani-kanino dumarating, kung kani-kanino nakakarating yung buhay mo. Nasabi nga, merong pakpak ang balita. Kung ikaw man ay kapatid, nagdulot ito sa iyo ng matinding sugat sa puso mo, sa oras na ito, kapatid, ang panalangin ko, kalayaan mo. Kalayaan ng pagpapatawad. Kaya nga, merong itinuturo sa atin si Apostol Pablo, tulad ng sabi ko po kanina, kapag nandun po tayo sa loob ng simbahan, mga kapatid, ito pong iiwasan natin, ito pong ating ipapanalangin, na yung espiritu na ito, tong slander, yung gossiping na yan, mawala po talaga yan. Mawala yan sa puso, mawala yan sa karakter ng isang Kristiyano. Sa isang simbahan, dapat pong mawala yan. Dahil yan po minsan ang nagdudulot ng pain sa simbahan, ng sakit sa simbahan. Yan po ang nagdudulot ng division sa isang simbahan, sa isang relasyon, sa isang organisasyon. Dapat mawala yan. Tuturuan ko po kayo kung paano po masasawata, kung paano po marirebuke yung spirito na meron yan kapag meron kang kapatid na ganyan po, na nagiging habit, nagiging pastime na niya, ang pagiging marites. Alam mo po kung anong sasabihin mo sa kanya? Yayain mo siya, tulad ng sabi ko po kanina. Anong sasabihin mo? Sama ka, kapatid. Pag nagtanong siya, saan? Move on na. Tara, move on tayo. Sabihin mo sa kanya, tara, move on tayo. Kapatid, hindi tama na pinag-uusapan natin ng kapatid natin na wala dito. I-rebuke mo yung spirit na meron sa kanya. Kapag ang katotohanan na meron sa iyo, huwag kang matakot. I-rebuke mo yung spirit na yan. Dahil napakadelikado ng spirit na yan.
kapag yan ay pumasok sa isang relasyon, sa isang samahan, sa isang organisasyon, lalong-lalo na po sa isang simbahan, kapag pumasok po yan, napakatindi po ng labanan yan. Mga sugatan. Kaway-kaway po ang mga sugatan. Kaway-kaway po ang mga nasugat. Kaway-kaway po ang mga magpasa hanggang ngayon, sugat-sugat. Kalayaan po ang ipinapanalangin ko na matanggap po ng bawat isa sa atin sa oras na ito. Ano pa? Forgive him, encourage him, comfort him. Ano pa? Love him. Love him. Sino ba ang creator ng pag-ibig? Sino po ba ang ating Panginoon Kristo? Love him. Ibigin mo siya. Anong sabi niya? Gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa langit, ang ating creator, ang ating Ama sa langit. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Para saan? Para makalaya ka, kapatid, sa oras na ito. Kung ikaw man ay alipin pa rin ng puot, galit at hinanakit, itapos na lahat yan, kinuha na lahat yan, lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng kadustaan, kinuha na lahat yan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ito na yung pagkakataon na magpatawad ka. Magpatawad ka na. Patawarin mo na siya. Kung siya man sa oras na ito ay nasa isip mo, kung siya man sa oras na ito ay bumabagabag pa rin siya, after po nito, pwede mo siyang tawagan, sabihin mo. Humingi ka muna ng tawad sa ating Panginoon Kristo at sabihin mo sa Kanya, pinapatawad na kita, kapatid. Patawarin mo rin ako sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Biblical principle po yan. Kung sino po ang na-offend, siya ang dapat na lumalapit. Ikaw dapat ang nagsasabi, ikaw dapat ang lumalapit at nagsasabi, ipinapaalam mo doon sa taong ito na na-offend ka, na nasaktan ka. At pag sabi niya, if he listens, you win your brethren. You win your brother. Kapag nakinig siya sa'yo, na-win mo siya. Yung dating naputol na relasyon, na-restore yung relasyon, na yun ang gusto ni Apostol Pablo. Restoration ng relationship sa pamamagitan ng ng pagkakaisa, ng pagpapatawaran, mare-restore ang relationship sa isang simbahan, at kapag na-restore ang relationship sa isang simbahan, magkakaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. Parang yun pagkakaisa ang bawat miyembro ng simbahan. Kapag may togetherness, magiging powerful ang isang simbahan. Magiging maganda sa anumang relasyon, kapatid. Napakahalaga talaga ng pagpapatawad sa puso natin. Napakahalaga po ng mag-release ka ng kapatawaran sa kapwa mo. Kaya nga, forget mo na ang mapait na kahapon. Time to move on. Amen po ba? So bago po ako magtapos, meron lang po akong i-share na ito po talaga yung sabi ko nga po, bilang mga anak, magkakaiba kasi ang anak. Merong anak na may anak na maganito, may mga anak na masinop sa finances, at meron namang anak na talagang ang akala sa magulang ay milyonaryo at milyonarya, di ba? So may magkakaiba. So, meron po kaming, ang aking anak po kasi, meron kaming konti lang naman na hindi pagkakaunawaan. Nag-start yun ng Saturday, nung hindi ko siya makontak. Pagkatapos, yun nga, hanggang Sunday, na hindi pa rin siya makontak. So talagang sabi ko, syempre bilang magulang, nag-aalala ka. Nag-aalala ka dito sa anak mo, nag-aalala ka kung ano na yung nangyayari sa kanya, hindi naman na siya makontak, lalo-lalo po kung malayo, talagang ang isip mo, talagang doon nandun yung panalangin at pananampalataya mo sa Diyos na hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Pero meron pa rin talaga na kailangan mong Siyempre, sa isang relasyon, kailangan ng merong communication.
So yun po yung laging inilalagay namin sa kanila na dapat merong open communication at nakicommunicate siya. So parang medyo sumamanang loob ko dito sa anak ko na ito. At last Sunday po kasi ito po yung topic namin sa simbahan. Sabi ko po, ito na yung pagkakataon na sabi ko, itong anak ko meron ding pinagdadaanan. Itong anak ko siguro masyado lang din akong o masyado lang namin siyang pinupush, masyado lang namin yung expectations namin sa kanya, masyado lang mataas yung expectations namin at ikinukumpara namin siya lagi sa ibang mga kapatid niya na hindi tama. Kaya nga sabi ko nung siya ay sabi niya lobat po kasi wala pong wifi sa boarding namin mama, sabi niya sorry mama, tapos tumatawag na siya sa akin. At yun, nag-voice out siya nang yun ay kung ano yung nararamdaman niya. Nasabi ko, masyado ko na rin palang nasaktan tong anak ko. Nagdulot pala ito ng sugat sa kanya ng maraming beses sa pagkakataon na parang hindi ko siya binibigyan ng chance. Sinasabi niya, mama, nagpupursigi ako, mama, nag-aaral akong mabuti, pero para sa akin kulang. Masyado pala akong naging mapaghangad, masyado palang ang inisip ko lang, hindi ko inisip yung kung ano rin ang pinagdadaanan niya. Para sa akin, kung ano lang ang gusto ko, doon lang ako. Ganun ko pala siya pinanghanapan. At nung Sunday night po, nag-usap kami, sinabi niya lahat, sabi ko, anak, itong ginagawa namin, hindi ito para sa ikabubuti namin. Kaya namin ginagawa ito para ito talaga, kayo talaga ang dapat na makinabang nito. Kung bakit ganito kami sa inyo. Nananalangin ako na ipaunawa sa iyo ito ng Diyos bilang isang magulang. Nag-voice out siya at doon ko rin naintindihan na itinuturo ko ang pagpapatawad, itinuturo ko ang pag-encourage, tinuturo ko ang pag-comfort, itinuturo ko ang pag-ibig, ang pagmamahal sa kapwa, itinuturo ko ito. Pero nasaan na yung gawa? Nasaan na yung application? Na lagi na lang ba? Lagi na lang ba na ang mga salita na i-message ko sa kanya ay puro mga pagdidisiplina or medyo mapapait na salita? Lagi na lang bang ganun? Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ganito ang treatment ko sa anak ko. Patawad po, Panginoon. Buksan mo po ang aking kaisipan, buksan mo po ang aking kaunawaan upang maintindihan ko talaga yung sinasabi, yun pong aking ibinabahagi ay mamuhay talaga. Ito, ako po yung una na makinabang. Ako po yung recipient nitong salita mo na ito. Tapos po, sabi ko sa kanya, sige anak, sorry anak, kung nakakaranas ka ng ganyan, sorry anak. At yun po na, thank you Lord, nasabi ko, sorry anak. At sige, bago tayo magtapos, sabi ko bago tayo mag-end ng kasi through video call po 'yon. Bago tayo mag-end, ipagpe-pray ka ng kapatid mo. So nag-pray po kami. Nag-pray po kami, nagkapatawaran po. Humingi ako ng tawad sa kanya, nag-sorry din po siya. Na-release po. Napalaya po yung puso ko. At yun din po ang panalangin ko sa bawat isa. Mapalaya po. Forget mo na yung mapait na kahapon. Time to move on. Move on ka na, kapatid. Para po sa aking panghuli, tulad nga po ng sabi ko kanina, sino po ba ang hindi nasugatan? Lahat tayo nasugatan. Lahat tayo may mga mapapait na kahapon. Lahat tayo yung mapapait na kahapon ayaw na nating alalahanin o minsan pa nga mas madaling alalahanin. Sabi ko nga po kanina, yung sugat na yon ayaw na nating bumalik sa sugat ng kahapon na yon. Yung sugat na idinulot ng taong yon minsan ayaw mo na siyang makita. Pero meron po mas matinding tumanggap ng sakit, ng pait, ng sugat sa atin. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kung sakit at sakit, kung hirap at
hirap, kung pasakit at pasakit, siya po ang siya po ang tumanggap, siya po ang naghirap. 5,000 sugat, 5,466 wounds sa kamay, sa paa, sa tagiliran, tusok sa tagiliran, at kung saan-saan pa pong sugat ng katawan. Mga tinik na sugat na dulot ng mga tinik na yan. Nahagupit sa kanya. Libu-libong sugat po ang tinamo ng ating Panginoon Kristo. Pero bago po siya malagutan ng hininga, ito po yung greatest obedience na ginawa niya. Para po tayo maging malaya. Para po tayo tanggapin natin ang kapatawaran. Para po tanggapin natin ang kalayaan. Para po tanggapin mo ang kasaganaan. Para po tanggapin mo ang mga pagpapala na yan. Luke chapter 23 verse 34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panginoon, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam mo po kapatid, ito po ang panalangin ko rin po sa oras na ito sa iyo. Maging laman po ng panalangin mo ito sa taong nagdulot ng sugat sa iyo. Panginoon, patawarin mo po siya pagkat hindi po niya alam ang kanyang ginagawa. Maraming salamat, Panginoon Kristo. Maraming salamat, Panginoon Kristo. Dahil sa iyo, kami pinatawad ng Ama sa langit. Pinagpalang araw po sa ating lahat, naway meron po tayong natutunan, kaya forget mo na ang mapait na kahapon, time to move on. Move on ka na kapatid, move on na. Tinapos na ng ating Panginoon Kristo ang lahat ng kabigatan na yan. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Lord sa isang araw na ito, sa araw na ito na naging makabuluhan, Panginoon, ang aming pag-aaral, ang mensahe na nagmumula sa iyo. Ang panalangin ko po sa bawat kapatid na nakikinig, Panginoon ko, buksan ang kanilang puso at mag-release po ng kapatawaran kung sino man ang nasa kanilang puso na nagdulot ng sugat, ng pait, kung bakit po parang magpasa hanggang ngayon, hindi po sila makalaya. Patawarin mo po, Panginoon. Tulungan mo po siya, Lord, na maging panalangin niya ang panalangin sa Luke chapter 23 verse 33. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Maraming salamat, Panginoon, ng panalangin ko po sa bawat isa, kapayapaan, kasaganaan, kahinahunan, pag-ibig lamang po ang siyang maghari sa aming isip, sa aming puso. Pinagpalang araw po, mga kaabangers, sa susunod po muli, pinagpalang araw. See ya!